Breaking news tayo mga tol, katatapos lang ang laban ni Casimero sa Japan kontra Oguni. Pero unahin muna natin ang laban ng mga Pinoy sa undercard. Gio Santissima natalo nga po kontra Kenji Fujita via decision. Nabilangan si Santissima sa round 1 pero natapos naman ang 8 rounds. Bagawan lang ang kalaban dito ni Santissima mga tol, kaya akala niya mahina lang ang kalaban. Pero may lakas pala at may galawan din. Kaya natalo po dito si Santissima. Sa ibang banda, bakbakan naman ni Vince Paras versus Kai Ishizawa. May kartada ang Pinoy na 20 wins, 15 KOs, may 2 talo. Itong Japanese naman 11 wins, 10 KOs, may 3 talo. Bakbakan ito sa flyweight division. Maganda naman ang naging bakbakan mga tol at nakuha ni Vince Paras ang panalo via split decision. Kaya congrats kay Vince Paras, sabay hawak sa 2 sexing diwata, talagang paldong-paldo. Buti na lang mga tol nakalusot ang isang Pinoy natin. Sa ibang banda naman, bakbakan ni Saul Sanchez versus RV Daniega. American versus Filipino. May kartada si Saul Sanchez na 19 wins, 12 KOs, may 2 talo, isang American. Si RV Daniega naman 9 wins, 6 KOs, walang talo. Bakbakan naman ito sa bantamweight division, 8 rounder ang laban. Maganda naman ang naging sagupaan mga tol, pero mas lumamang ang Amerikano sa puntos. Mas agresibo ito at mas solid ang patama, kaya talo ang Pinoy sa decision. Kaya bawi na lang next time si RV Daniega. Sa ibang banda naman, bakbakan na po ni Froilan Saludar versus Keita Kurihara. Pinoy versus Japanese. May kartada si Saludar na 33 wins, 23 KOs, may 7 talo. Si Kurihara naman 17 wins, 15 KOs, 7 talo. Paglalabanan dito ang OPBF Bantamweight Belt. 12 rounds itong mga tol, kaya matira matibay. Pero round 1 pa lang mga tol bagsak agad ang Hapon. 2 beses agad bumagsak sa unang round. Nakatayo pa naman ang Hapon mula sa 2 bagsak, pero hindi na tinigilan ni Froilan Saludar hanggang inawat na lang ng referee. Talagang hindi na tinigilan ni Saludar, binatuan ng napakaraming suntok hanggang na corner at inawat ng referee. Kaya panalo si Saludar dito via knockout sa round 1. Congrats kay Saludar mga tol, impresibo ang panalo niya dito. Walang kahirap-hirap, parang nagpapawis lang sa Japan. Yung naganda ka ng laban hanggang 12 rounds pero todas lang pala sa round 1. Kaya congrats sa panalo ni Saludar mga tol, sabi nga niya pinaghandaan talaga ang laban at hindi niya minaliit itong si Japanese. Sa ibang banda naman, main event, bakbakan ni Casimero versus Oguni. May kartada si Casimero na 33 wins, 22 KOs, may 4 na talo. Si Oguni naman 21 wins, 8 KOs, may 2 talo. Sobrang yamado nga po dito si Casimero at inaasahan ang panalo via knockout. Pero pagdating sa laban mga tol, kayang tanggapin ni Oguni ang mga banat ni Cuadro Alas. Pagdating nga po sa round 1, talagang binuhos na ni Casimero ang tunay na lakas. Tinatamaan naman niya si Oguni pero matigas talaga si Oguni mga tol. Hindi nga tumakbo si Oguni, nagipagsabayan pa kay Cuadro Alas. Minsan si Oguni pa ang umaabante para magbigay ng pressure kay Casimero. Maganda yung laban nila dahil inaabangan ang mananockout mula round 1 hanggang round 4. So base sa pinakita ni Cuadro Alas mga tol, nandun talaga yung lakas. Yung inaasahan ng karamihan na maging outboxer itong si Oguni. Hindi pala naging outboxer dahil kaya niyang tanggapin yung mga banat ni Casimero. Marami nga nagsasabi na hindi lalagpas sa round 3 si Oguni. Pero natapos na nga po ang round 3, hindi pa nagrogi itong si Oguni. Although nararamdaman ni Oguni yung mga power punches ni Casimero, pero still mga tol, nakatayo pa rin sa harapan ni Cuadro Alas. So sayang lang mga tol dahil hanggang round 4 lang yung laban. Nagkaroon kasi ng headbutt sa round 4 at dumugo na yung ulo ni Oguni. So dahil hindi lang magpas sa round 4 ang laban naging technical draw ang resulta. So tabla po ang laban ngayon ni Casimero kontra Oguni dahil sa headbutt. Sayang mga tol, napaganda sana ang laban dahil inaabangan na kung sino ang mananockout. So sayang lang mga tol, abangan na lang natin ulit kung sino ang itatapat kay Casimero.